Ayan po. Kumusta na po kaya itong aking mga subscriber? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. At siyempre, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang problema sa buhay, ligtas sa anumang uri ng sakit, bagkos. Ngayon na, ngayong 2026, abangan nyo na yung pagdating ng inyong mga swerte. Dahil yun naman po ay talaga namang para sa inyo yan. Wala na po makakapigil yan. Yun po ang aking buong isang taon po yan na hiningi ko sa ating Panginoon na sana lahat stop na niya yung pagbibigay sa akin ng blessings ng ating Panginoon bagkos diretso na po sa inyo na mga subscriber ko. Yan po. Kaya sigurado po ako na yan po ay igagrant ng ating Panginoon. Ano? So, ngayon po ay hindi lamang po napakasayang balita ito, kundi hindi rin naman po ito nakakabigla actually dahil hindi naman ako nabigla. Kung inyo pong matatandaan, noon pong nag-privilege speech itong si Abante, noong ibinurol po si Akop dyan sa Kongreso. Ang sinasabi po nitong si Abante ay magbubuling na lang daw sila in heaven. Maliban pa dyan, mayroon pa rin po siyang mga statement na sinasabi talaga raw hindi niya matanggap yung pagkawala ng kanyang partner na si Akop. Kaya talagang sobra daw yung kanyang kalungkutan, sobra raw yung kanyang pagka-miss diyan sa kanyang barkada na si Akop. At dahil po diyan ay dama naman po natin yung talagang sama ng loob niya. So kaya siguro ito yung naging sanhi ng kanina lamang po madaling araw ay natagpuan sa loob ng kanyang kwarto may tali sa liig at nakabitin at nakalabas na ang dila. So, yun po ang ating nakuhang impormasyon. Pero gusto ko lamang pong i-correct. Wala po akong sinasabi rito na patay na rin po si Abante. Pero kung magiging patay man na ito, ay di wow. Ay let's celebrate. Di ba? So, basta yun lang po. Kasi tinatanong ko kung doon ba sa natagpuan, nakabitin at may tali sa leeg at nakalabas ng dila, patay na ba ito? Hindi po makumpirma sa akin nung nagbigay ng impormasyon. Hindi nyo naman po ako masisisi. Una, wala po ako dyan sa Manila. Kasi taga Manila po yan Dahil nandito po ako sa Mindoro. So, ilang oras pa po dyan makarating ako dyan kung sakasakali. At kulang-kulang pong isang araw din yung biyahe at bago makarating ng Maynila. So nandito po ako sa Mindoro at ang bigay lamang po sa akin impormasyon yan nang tinatanong ko kung patay na, hindi rin po makapag-confirm kung patay na. Pero maliwanag daw po yung sinasabi na natagpuang may tali sa kanyang liig, nakabitin sa kanyang kwarto. Aywan ko baka saan niya sinabit yon, yung lubid, tapos nakalawit daw po ang dila. Again, hindi ko po sinasabi rito patay na. Pero kung sabi ko nga kanina, kung talagang namatay na ito, ang masabi natin di wow, di po ba? Ganun po yun. So, ibig sabihin po niyan ay talagang wala pong nagmamahal. Kahit kailan wala pong gustong magmahal dito sa mga magnanakaw na ito. Ganon din po kay Akop, di po ba? Kay Akop ay, di ba, napakarami pong mga negatibong mga salita. Minumura po si Akop. Ganon din po ito sa Abante. Minumura po lahat po ng mga quadcom na yan na nagkamatay na rin po ay minumura po. So, deserve ninyong murahin
kahit na nasa ilalim na kayo ng lupa. Ayan. So, yan po ang aking maibabalita sa inyo at may mga nag-message po na nagawa naman daw nila yung aking itinuro magmula doon sa barya at doon sa siyang na botel na bigas at nagawa naman daw po nila. So, yung paghahain naman ng pagkain sa ating Panginoon ay nagawa naman daw po nila. Sana nga po nagawa nyo ng tama at wala pong dahilan na hindi po darating sa inyo ang swerteng walang katapusan na lagi kong sinasabi dito. Anyway, yun po at wala naman po akong seryosong ibabalita dahil kung bubuksan ko ang aking bunga para magbalita dito sa mga politikong ito, mapapamura lang ako. So kung maaari po sana talaga ay ayaw ko pong magmura. At dangan nga lang at pagkaminsan talaga na kitang-kita ko yung kahirapan ng ating mga kababayan, talagang doon ko hindi na iiwasang hindi magmura. Pero hindi naman po ako talaga palamura. At depende na nga lang po yan pag ang apektado na po rito itong mga kababayan ko ay putang ina ninyong mga politiko kayo. Hindi ko lang kayo mumurahin ng mga putang ina ninyo. Dudurugin ko pa ang mga bungo ninyo pag nakita ko kayo. Yun lang po yun. So, hindi ko po i-open ngayon ang tungkol dyan sa mga kinulimbat nitong mga animal na ito. At alam nyo naman po yung kabi-kabila po yung nababasa dyan, napapanood dyan na talaga namang bilyon-bilyon po ang mga kinukulimbat ito. Pero dahil parte pa rin po ito ng bagong taon ay kung po pwedeng lilimitahan ko yung aking mga topic dito sa mga politikong ito. Bagkos siguro dito muna tayo sa parang napipil ko. Parang napipil ko po sa inyo yung lalo na yung nag-message na nagawa raw niya lahat yon. So parang napipil ko na talagang lalapit sa inyo ang blessings na parati ko na lang sinasabi dito. Ano po? Huwag lamang po tayong mainip at pasasaan ba? At ibibigay din po ng ating Panginoon yung blessings na yan. Ano? So, doon po sa ano ba yung kuwan? Sandali dito po muna sa kana. Ang kulit dito. Alam niyo po ba kung sino sumasayaw dito? Napakakulit oh. Anyway, wag na nga lang ito. Mayroon po akong kuwan po sa aking sa aking Facebook account na yung pong ano yun? Doon po sa mga ex-girlfriend ko na bumati sa akin ay pagpapalaing kayo kagaya nitong mga subscriber ko. Bagamat tinarantado ninyo ako, bagamat binastos ninyo ako, bagamat niloko ninyo ako, ay hiniling ko pa rin sa ating Panginoon, basta batiin nyo lang ako ng Happy New Year at batiin ninyo kasama ang ating Panginoon, ay siguradong suswertihin. At marami po doon sa aking mga ex-girlfriend ang bumati naman ng Happy New Year. At lahat naman kaya may post ako dyan na yung babati sa akin ng mga ex ko ay pagpapalain. At yung hindi naman babati sa akin ngayon ng Happy New Year ay gagarapatahin ang bilat. So, malaman po, medyo kaunting tabanan lang po tayo dahil bagong taon naman at pagbigyan nyo na ako. At, so, ibig sabihin, yung gagarapatahin ay isang taon may garapata yung mga bilat ng mga hindi bumati sa akin. Ano?
Tapos, maliban na lang kung dumating yung bagong taon ulit, 2027, at pag binati na nila ako, matatanggal yung garapata, pero matagal pa one year pa. So, ibig sabihin, pagtyagaan mo lang na mayroong 1 year kang inaalaga ang mga garapata sa bilat mo. Ayan, at kanina, kahapon, na kasama ko yung mga tao ko nag-ikot-ikot, at mayroong kwan sa akin, mayroong bumati na sabi sa akin na, Daddy, sabi niya ganyan sa akin. Sir, sabi ganyan, mayroon lang ako ipapakita sa iyo. Kako, ano yun? Sabi kong ganyan. Ito yung picture ko nung naging tayo, sabi ganyan. So ngayon, sabi kong ganyan, ano ngayon? Sabi ko, tapos ito na ngayon yung itsura ko ngayon na wala na tayo. Oh, sabi ko, bakit naman, sabi kong ganyan, ang laki-laki naman ng pinag-iba. Malaki ba, Daddy, ang pinag-iba ko? Ay, sir pala, sabi ganyan. Oo, kako, kasi nung naging tayo, maliban sa ang bata mo, ang ganda-ganda mo. Sabi yung ganyan. Ngayon, bakit ganyan? Hindi ka lang mukhang mangkukulam, para ka pa nga mukhang mambabarang. So, ano nangyari? At hindi lang yun, para ka ng aswang ngayon. Bakit ganon? Ewan ko ba? Sabi ganyan, sige na nga. Ayoko na makipag-usap sa iyo. Sabi ko, napikon. Totoo naman talaga. Lahat po yan ng aking mga naging girlfriend dati ay ang babata po talaga. At napapagkamalan pa nila na mga anak ko raw. Yung iba, napagkamalang apo ko raw. So, talagang mga bata talaga. Kaya lang ngayon, marami na po sa kanila. At halos lahat na sila. Meron na dyan na mga kala mo, butot balat na may mga television na. Ay sabi ko, okay yan, sabi ng ganyan. So, ibig sabihin, hindi ba't dapat ako sana ang maging butot balat dahil nga, siyempre, makukonsumi ako dahil nawala sa akin yung mga bata na magaganda pang girlfriend. Sila itong para butot balat na. Anyway, at ang masasabi ko sa inyo, okay, tuloy lang ang buhay hanggat hindi kayo hanggat hindi tumitigil yung hininga ninyo. Ayan. At doon po sa hindi bumati sa akin, ex-girlfriend ko, yung ex-girlfriend ko lang po ang tinutukoy ko rito. Yung hindi bumati na ex-girlfriend ko, ayan, baka ngayon, bukas makalawar, may nakadikit na pong garapata dyan sa mga bilat ninyo. Ay, naka. Ayan, at talaga namang sobra yung aking kagalakan dahil mukhang ramdam ko na po talaga na ito na yung pagbabago ng inyong mga buhay. Wala man po akong sinasabi rito na tumbasan niyo ako. Pero maliwanag po yung mensahe ko. Sana, Panginoon, kung hindi man kagaya nung mga blessings na ibinigay mo sa akin, kung maaari sana, higitan mo pa yung mga pagbibigay mo ng blessings sa mga subscriber ko kaysa sa akin. Tama na po yung sa akin, stop na po. Wala na po akong kailangan sa buhay. Hindi ko na po kailangan ang mga pira, ang anumang kayamanan pa, dahil nandito na po sa akin lahat at ibinigay mo sa akin lahat yan. At gusto ko naman sana
na ibigay mo na rin ang diretso sa mga subscriber ko yung para sa kanila. Yan po, baka hindi po ninyo alam, yan po yung aking isang taon ko pang ipinagdasal kayo. At nasa sa inyo na lang po yan. Tinuro ko naman po sa inyo kung ano man po yung nakasanayan ninyo, kung ano man po yung pananampalataya niyo sa ating Panginoon, kung dati ay hindi kayo naniniwala at kung ang dati ay nagdadalawang isip kayo o ang dati may duda kayo sa ating Panginoon, ngayon tanggalin nyo yung pagdududang yon. Gusto ko isurrender nyo na. Kagaya no siya yung ginawa ko. Ay surrender nyo na yung inyong buhay at sabihin nyo sa ating Panginoon siya na ang gumawa ng programa para sa inyo. Dahil ganun din po ang ginawa ko. Sinurinder ko ang aking buong buhay. Nandoon yung pananampalatayan talagang hindi maikakaila na talagang walang kaduda-duda, walang pag-aalinlangan. Ganun po sana. At sisiguraduhin ko wala pong dahilan na hindi kayo pakikinggan ng ating Panginoon. Yan lamang po ang siguro ang aking mensahe. Habang hindi ko po itinatapik itong mga politikong ito. Dahil ko oras na nagtapik ako ng politiko ay puro putang ina ang maririnig nyo na manggagaling sa bunganga ko. So kaya po sinamantala ngayon yung pagkakataon na ayaw ko muna magtapik sa mga politikong ito dahil ang gusto ko makapag-concentrate muna sa inyo at maipahatid ko muna sa inyo yung napaka-importanting bagay, napaka-importanting dapat nyong gawin para mapansin kayo or maigrant kayo ng ating Panginoon. Yun lamang po, hindi po kailangan dito yung isang oras kayo magdadasal, hindi po kailangan. Hindi rin po kailangan yung napakahaba at paulit-ulit na mga pagdarasal. Yung napaka-iksi po, mararamdaman na po yun ng ating Panginoon kung yung inyong pagdarasal ay talagang nandoon yung buhos na ninyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Yun po. Hindi po kagaya dyan sa, alam nyo naman, yung mga relihiyon dyan, paulit-ulit na lang, yung mga Abaginoong Maria, di ba, paulit-ulit. Hindi na po tama yun. So, sinabi ko naman po sa inyo, noong nandyan pa ako, kaanib pa po ako sa mga ganyang mga relihiyon, Katoliko, ay kung ano-ano pang mga relihiyon dyan. Sinabi ko naman po sa inyo, na masasabi ko talagang napakamalas ang buhay ko. Napakahirap ng buhay ko. O, nung umalis po ako dyan, at kinausap ko ng masinsinan ng ating Panginoon na one-on-one. Ang ibig ko pong sabihin ng one-on-one, nandun po ako sa isang sulok ng bahay ko, kwarto ko. Doon po talagang kinausap ko po ang ating Panginoon ng talagang heart to heart. Alam niyo po ba, hindi kayo maniwala. Habang nagdarasal ako sa Kanya, walang patid yung pagtulo ng luha ko. Aywan ko kung bakit. Pero yun eh. Kasi siguro, pagka ikaw ay taimtim na nagdarasal, talaga mapipil mo. Mapipil mo yung Panginoon na nakayakap sa iyo. Niyayakap ka. Mapipil mo yun. Ngayon, kapag wala kayo mapil na gano'n, ay dagdagan nyo pa yung pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Hanggang sa mapil ninyo na para bang niyayakap kayo. Para bang may nakapatong na kamay sa kung saan parte ng iyong katawan, sa ulo, sa balikat, o kung saan-saan. Ganun po yun. So, yun po ang aking gustong ipaabot sa inyo dahil wala naman po akong wala naman po akong ipinagdadasal dito na pagdasal ko pamilya ko. Wala po akong pamilya. Pagdasal ko asawa ko, wala po akong asawa. Ipagdasal ko ang anak ko, wala rin po akong anak. Yun po. Ibig pong sabihin, nag-iisa lang po ako
Kung ang pag-uusapan ay pamilya ang pag-uusapan, nag-iisa lang po ako dito. Siyempre, hindi lang ako nag-iisa dito dahil may mga tao ako, may mga tauhan ako, may mga empleyado ako. Pero ibig sabihin kung ang pamilya ang pag-uusapan, wala po, as in wala. Kaya po pag nag-uwian na yung mga yung mga tao ko, gwardiya na lang po yung maiiwan dito. So, yun. At yun na lang ang makikita ko, gwardiya na lang. Bago ako matulog, gwardiya ang makikita ko. Pag nagising ako, gwardiya din ang makikita ko. Wala po akong pamilya. At masasabi ko rin po na wala, as in wala. So, kaya yung wish ko pala itong bagong taon ngayon, ay sana wala na yung nakapilang manliligaw ko. Sana mapanood ito ng mga manliligaw ko na wag na kayong pumila. Wag na kayong mag-aksaya ng oras. At wala na po akong plano na makipagrelasyon pa. At dahil nga wala na po. Hanggang doon na lang po ako. At tama na po yung naging karelasyon ko ng 999 na naging ex-girlfriend ko. Kaunti pa ba? Kaunti ba yung 999? Mukhang kaunti yata. Ayun. Tama na po yung relasyon ko na yun. At sana, paano lang tayo, yung mag-focus na lang kayo sa inyong mga buhay-buhay. At hayaan ninyo na sigurado naman ako makikipaghiwalay din itong mga ito. Halimbawa, itong mga nakapila na manliligaw ko. Kahit na tanggapin ko silang lahat, sigurado makikipaghiwalay din sa akin yung mga yan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nga, may mga time po kasi na natutulog ako na nakalutang ako sa kama. So, matatakot sila. Matatakot sila. May mga time naman po na ang nagiging itsura ko, imagine nyo lang po yung 177 years old. Diba? Imagine nyo lang. Huwag na doon yung 177. Imagine nyo lang yung 100 years old. So, may mga time po kasi na dumarating sa akin yung ganon. Kung ano yung edad ko na 177, makikita po yan. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng hindi lang makikita lang balang sa tagal ng nakikipagrelasyon sa akin, makikita nila. So, kakaiba po talaga. At meron din silang makikita, kaya nakikipaghiwalay sila dahil ang rason ay takot. Dahil makikita nila, nakatayo na lang ako na puting-puti ng suot. Tapos napakababa sila. Ako na sungko sa bubong. So mga ganun po ba? So hindi ko rin alam, hindi ko rin may paliwanag yun, pero hindi ko alam. Wala akong explanation doon. Pero alam niyo po ba yung mga itinuro kong mga gamot-gamot na yan, saka may yung mga makakapag-prevent ng mga cancer. Huwag niyo pong baliwalain yun, ha? Una, yun po ay once in a blue moon lang pong manggaling sa bibig ko yung mga itinuro ko. Pagkatapos po yun, wala na akong maliban na lang kung meron na uling sasaksak sa utak ko. Kaya doon kayo naging maswerte. Kaya po sinasabi ko, maswerte po yung nakapanood at nakapag-note ng mga itinuro ko. At anyway, at nandyan naman po yung sa video, pwede nyo pong panoorin yung mga videos ko. Ibalik nyo lang po, panoorin nyo. Maswerte po yung mga tao yun dahil una, hindi na po mauulit yun yung mga ganong itinuro. Kung inyo pong matatandaan, mayroon po akong video dyan na namatay na rin po ako isang linggo na po akong nakalagay sa freezer ng isang
hospital, sa morgue ng hospital. 1 linggo na po ako naka-pressure. So bakit nabuhay ulit ako? Kung noon ay, sige, sabihin ko na nga lang ng diretsahan para malaman niyo. Hindi niyo po na itatanong. Isa po akong brain cancer survivor. Ano pong ibig sabihin ng brain cancer survivor? Mayroon po akong brain cancer dati. Sino ang gumamot? Ako lang po ang gumamot sa sarili ko. Mayroon po akong gallbladder stone. Ako rin po ang gumamot. Mayroon po akong cancer sa sa baga. Ako rin ang naggamot. Lahat po ng cancer na nandito sa katawan ko, ako lang din po ang gumamot. Kung ano po yung mga itinuturo ko sa inyo, yun din po yung mga tinake ko. O ngayon, kahit po magkaroon tayo ng kahit po i-challenge ninyo ako lahat kayong mga subscriber, pupunta tayo sa St. Luke's. Magpapa-check up ako ron. Kayo, hindi kayo ang kasama ko lang kayo para lang mayroong ebidensya. Lalo na dito sa cancer sa brain, totally cleared na po ako. Cancer sa baga, totally cleared. Cancer sa kung ano-ano pa, yung mga gallbladder stone, wala na po lahat yan. Pwede niyo po akong challenge. Pwede po tayong pumunta ng St. Luke's para magpa-check up ako. At lahat ng lalabas, lahat clear ako. Di ba? Yun lamang po yung mga itinuro ko sa inyo, kung ano po yung binanggit ko dati sa inyo. Nandyan po yan sa mga videos ko. Panoorin nyo po, pabalik yung mga videos ko. At hanggang sa hindi nyo, pag napanood nyo na po yun, ilista nyo na po yan. At yun na po yung magiging panangganin nyo kung sakasakali. Pero alam nyo po ba, ang pinakamatindi dito talagang yung tinuturo ko. Yung kalamansi at saka sili, yun ang pinakamatindi doon. Kaya kung binaliwala ninyo yun, napakalaking pagkakamali yung ginagawa sa buhay. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung papaano, tingnan nyo po yung mga videos ko, ibalik nyo po. Mahaba po yun ibalik nyo na, i-roll nyo, i-scroll pabalik. Pag nakita nyo po yung thumbnail na kalamansi at saka sili, yun po ang panoorin nyo. Malalaman nyo po yung proseso. Kasi nag-demo po ako rito sa harapan ng camera kung paanong gawin yung tungkol sa kalamansi at saka sili. Yun po yung dating nag-comment na ang sinasabi, oo, maganda nga yung tinuturo mong kalamansi at saka sili. Tapos tapos bibili raw kayo ng hito, ihawin nyo, masarap daw sa usawan yun. Tingnan mo yung mga pang-insultong ganon. Pero natinag ba ako? Hindi. Ulit-ulit ko lang po sinasabi yan. Dahil meron naman po nakakapagpatunay yung mga simpleng nararamdaman nila, kagaya po nung Makati ang lalamunan, mag-spray lang po. O on the spot, tanggal po yung Makating lalamunan. Pero hindi po yun dun sa na yun. Ang talagang talagang poprotektahan niya yung respiratory mo sa virus at sa anumang klaseng lason kung sakasakalit magkaroon ng gira at lason at mga viruses ang pakakawala ng kalaban. Diyan kayo maliligtas sa kalamansi at sa sili na yan. Kaya huwag niyong babaliwalain yan. Doon po nagsabi ng gano'n na masarap daw sa usawan nyo ng inihaw na hito. Patay na po yun. Yung nag-comment po na yun. Patay na. Patay na po. Anyway, so mahaba na po tayo at ngayon naman ay bagong taon, sabi ko nga. Parte pa rin po ng bagong taon ito bagamat lumipas na.
ay yun po. At kung ano man po yung inyong mga bisyo ngayon, ay medyo, kung alam nyo namang foul na, ay wag na po. Wag na pong gagawin ulit. Kung alam naman po ninyo yung masama at mabuti, ano po, hindi na po kayo bata. Kung alam nyo hindi na kaiga-igaya, ay tigilan nyo na po yan para wala pong sagabal yung pagpasok ng grasya sa inyo. At gusto ko po, kasi maiksi lang po yung 23 years na lang yung ilalagay ko rito. Maiksi na lang po yan. Kaya, samantalahin nyo na po yung pagsubaybay dito sa ating channel. At para sa ganun ay hindi kayo mapapag-iwanan. Dahil doon sa loob ng 23 years, bago mag 23 years, or bago tumungtong yung 200 years old ko, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat kayong mga subscriber ko, mababago totally ang buhay ninyo. At ayaw ko po muna i-discuss yun dahil medyo may katagalan pa ng konti. Pero yun po saan ko pa ba iiwan yung mga dapat kong iiwan natural sa inyo. Wala, sabi ko naman kanina, wala akong pamilya. Sinong pag-iiwanan ko? Ayaw ko namang mangyari na kunin na lang ng gobyerno kung anong meron ako ngayon. Ayaw ko mangyari yon. Kaya gusto ko direktang mapupunta sa inyo lahat yan. Wala po ba ako mapapag-iwanan na kahit na anong pamilya. Sinong pamilya, wala po. Kayo lang po ang pwede ko pag-iwanan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, stay. At may mga actually, may mga pinag-uusapan na kami ng mga abogado ko. At nadidiscuss na namin. Pero malalaman nyo later on. At parang mukhang maaga pa para discuss ko ito sa inyo. So maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Ay maging tapat lamang po tayo na makipag-usap sa ating Panginoon. Pananampalataya ibigay ng walang pag-aalinlangan. Para po sa inyo, panghuling salita, mahal na mahal ko po kayong lahat.